bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious prayers, holy and patient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton. His mission of bringing God to man and man to God. Lead away, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Peter Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Alright! Yeah! Mabuhay and welcome 2013! Yay! Kami po ay tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan at syempre sa ating palatuntunan, ang lagi nating unang tanong ay, nagdasal ka na ba? Na dapat maging sagot ng lahat ay, yes! Nagdasal na! Always pray and pray as a family because may tanong din tayo sa mga batang naririto. Handa na ba kayo, mga bata? Kung handa na kayo, Juliana and Cyril, anong gagawin natin? Ang anak, tayo na mabilis at Paupo na tayo ng maayos dahil narito na ang Once Upon a Saint! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba o hindi ang mga banal. Yay! At siyempre, kasama pa rin natin ang mga estudyante pambungad sa ating taon, ang mga mag-aral mula sa na ating matatagpuan sa at siyempre, tayo pa rin po ay naririto sa parokya ng Santo Niño de Congreso. Yuhuy! Dapat lagi tayong sumasama sa mga gawain ng simbahan. At dapat tayo rin ay parating nagdarasal. Natagpuan ko, sa tagal na ako nagkikwento ng buhay ng mga santo, ang sikreto nila ay hindi naman lingim sa ating lahat. Ang mga santo, ang mga banal, ay parating nagdarasal. Walang iniwan sa ating santong banal na ikikwento ko ngayon. Nakilala siya kamakailan lamang last year, October 2012, ay ginawa siyang banal ng ating banal na Santo Papa. Kasama niyang nadeklara bilang isang santo si San Pedro Calungsod. Subalit,
napakagandang alamin ang kanyang kwento, ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Anne Shafir. Ano pa pangalan nito? Saint Anne Shafir. Siya pala ay isinilang sa lugar na ito sa Mittelstetten, dito po sa Lower Bavaria, South Germany. Bavaria. Pag narinig natin ang Bavaria, dyan din lumaki at isinilang ang ating Santo Papa Pope Benedict XVI. Parang magkakaugnay ang buhay nila. Ipinanganak siya noong February 18, 1886. Kailan po? February 18, 1886. Nung binabasa ko yung kwento niya, parang halos magkakapareho tayo ng kulay at buhay dahil una, malaki silang pamilya. Sa ating mga Pilipino, marami sa atin, marami tayo magkakapatid. Correct? At higit sa lahat, mahirap sila. Ang tatay niya ay karpentero o isang alwagi. Katulad ng ni Saint Joseph na isang carpenter. At ang kanyang nanay ay gumagawa ng needlework. Alam niyo yung needlework? Nagnanahi, nagsusulsi, gumagawa ng mga crochet. Kung saan natuto rin ang ating si Ana nung kanyang kabataan na mag-crochet ng mga damit. Iisa ang pangarap ni Ana, maging isang madre. Ano po ang pangarap niya? Maging isang madre. Marahil ito ay nang dahil sa kanilang laging pagsisimba tuwing araw ng linggo. At kung may pagkakataon, lagi rin siya sa simbahan at lahat ng miyembro ng pamilya ay nagsisimba. Napaka-religious nila. Sabi niya, gusto kong maging isang madre. Pagdating ng araw, magiging isa akong madre. Alam niyo, mga batang babae, napakaganda nitong pangarap na ito. Pero mga bata, ito isang napakabanal na gawain. At dito nagsimula ang pananalangin ni Ana na lagi siyang nagdarasal, lagi siyang nagsisimba, kahit sila mahirap, kahit pasabihin hindi maganda ang kanyang damit, magpupunta siya sa simbahan. Kasi may mga bata ngayon ayaw magsimba kung hindi bago ang sapatos, kung hindi maganda ang damit. Yes, may mga bata na, I want to go to church kasi I don't have the iPhone. May mga ganun. Kay Ana, wala yon. Ang importante sa kanya, makaniig ang Panginoon. Isang araw, may hindi magandang balitang natagpuan ang pamilya. Namatay ang kanyang ama. Nasira ang haligi ng tahanan at dahil sa dami nila, unti-unting nayanig ang kanilang tahanan at lalo pa silang naging mahirap. Subalit, isang gabi, habang natutulog, at nagkaroon siya ng panaginip. Natatandaan niyo yan? Ha, Maxine? Ana, paggising, nagulat siya dahil nagniningning ang kanyang buong kapaligiran. She was only 12 years old at that time. Sino kaya yon? Sino kaya yung... yes, ate. Sino kaya? Si Jesus? Sino kaya? Yung tatay? Sino kaya? Wala nakasagot ng tama. Yes? Ay, hindi nga rin eh. Ang nakita po niya ay isang santo. Hindi niya lang makilala kung sino yung santo na yun dahil sa naggulumihanan siya. At sabi niya, ikaw yung lagi ko nakikita sa simbahan. Na-excite siyang bigla dahil nasa harapan niya yung santo na yun. At tuwan-tuwa siya. Alam niyo yung pag nakapanaginip ka ng mga ganitong bagay, natutuwa ka. In fact, kayo ba nakapanaginip na ng anghel? Anghel? Parang bibihira nakakapanaginip ng anghel. Pero demonyo, marami, no? Nakakatakot, ha? At tuwan-tuwa siya. Ang sabi ng santo, Ana, makinig kang mabuti sa aking sasabihin sa iyo. Bago sumapit ang iyong 20 taong gulang, magdaranas ka ng katakot-takot na hirap. Ano po yung sinabi? Bago sumapit ang kanyang 20 taong gulang, magdaranas siya ng katakot-takot na hirap. Sabi niya, hirap na nga kami ngayon. Magdadanas pa ako ng katakot-takot na hirap. Oo, anak. At ang mahalaga,
lagi kang magdasal ng Santo Rosario. Ano daw ang gagawin? Magdasal ng Santo Rosario. At yan ang lagi mong nawala. Nagising siya. Hindi siya makapaniwala. Nananaginip ako. At inisip niya kaagad, bago sumapit ang aking 20 taong gulang na kaarawan, magdaranas ako ng takot-takot na hirap. At magdadasal ako ng, kinuha niya kaagad sa bulsa niya na nakalagay sa kanyang maliit na wallet. Darasal daw po ako ng Santo Rosario. At yun ang lagi niyang ginagawa. That was when she was 12. Namatay ang tatay niya when she was 14. At may isang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay. 19 years old na siya. Ano po ang sabi? Bago sumapit ang 20, makakaranas siya ng katakot-takot na hirap. Para makatulong sa kanyang nanay, siya ay nagtrabaho sa isang laundry. Alam niyo yun, di ba? Ngayon may mga laundry na ganyan. Nagtrabaho siya doon. Sa Bavaria, may pinakukulo ang tubig. May boiler para malinis agad yung damit. At lalo na pa sa kanila, malamig, may boiler. Dahil kailangan niyang ayusin yun, yung tubo, sa halip na bumagsak doon sa boiler, naka-jut out na ganyan, so hindi doon tumatama. Irresponsibility yun ni Ana. Nakita niya, meron namang dapat tungtungan, so tumungtong siya doon at inabot niya yung nakatubo na ganyan. At pag-abot niya, pinipilit niyang ibalik. Biglang umigkas yung tinotapakan niya at tumog! Nahulog siya sa boiler. Masarap bang mahulog sa boiler? Ano pakiramdam? At kung mainit, ano sigaw mo? Eh kung kumukulo pa yun? At tinulungan siya at dinala sa ospital. Naroon ang isang doktor, si Father Valden, at tiningnan ng kanyang mga sugat, lapnos, pati ilang bahagi ng kanyang katawan. Hirap na hirap siya. At naalala niya ang sinabi ng santo sa kanyang panaginip. Sabi niya, ito na kaya ang katuparan. Naramdaman na lang niya, inaalis yung gasa. Ang sakit. Pagdating dito, at pumupuno ang kanyang palahaw o pagsigaw sa buong ospital. Nakabayad kaya sila? Bakit hindi sila nakabayad? Dahil sila ay mahirap. Kaya ang sabi dun sa nanay niya ni Dr. Valden, mabuti na lang at mabait si Dr. Valden, ang aking maipapayo ay iuwi nyo na muna sa inyong bahay si Ana. Paano po kami? Paano ang kanyang gamot? Ako na lamang po ang pupunta sa inyong tahanan at gagamutin ko siya. Kaya tuwing magkakaroon ng pagkakataon, pupunta si Dr. Valden para gamutin si Ana. Sa loob ng napakahabang taon, walang ginawa kundi gamutin niya si Ana. At dahil patuloy na nagnaknak ang sugat niya sa paa, hindi na siya makalakad. Alam niyo yung gangrene, sugat na hindi gumagaling. At patuloy siyang nandoon. Anong ginawa ni Ana? Nagalit kaya siya sa Diyos? Bakit hindi siya magagalit sa Diyos? Hindi siya nagalit sa Diyos dahil alam niya ang puso ni Jesus at hindi lamang yun. Sa kanyang silid, walang tanging larawan doon kundi yung esse homo. Larawan ni Kristo na puro sugat. Ang larawan ng mga banal at mga santo at higit sa lahat, ang nasa harapan niya ay si Jesus na nakapako sa krus. Marami bang sugat si Kristo? Ilan ang sugat ni Kristo sa katawan?
5,000 mahigit na sugat at nagkanak-nak-nak at lahat nakita niya na puro sugat si Kristo. Pero ano ang nabasa niya? For God so loved the world, He gave His only Son, so that who will believe in Him will have life and will have an everlasting life. Yes! Sabi niya, kung totoo ang aking paniniwala, ang Diyos ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa mga tao sa lupa. Yes? Ano ang ibig sabihin nito? Baliwala ang kanyang sugat sa katawan. So wala siyang ginawa kundi magdasal, magrosaryo, biglang nabuksan yung pintuan at nagulantang siya. Sino ang dumating? Dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Michael, lasing at susuray-suray. Michael, tigilan mo na. Ang kanadasal mo sa iyong Diyos, hindi ka tinutulungan ng iyong Diyos. Kita mo nangyari sa'yo. Sunod na katulong ka sa amin. Lahat na tayo nangyari. Hindi totoo ang iyong Diyos. At dinampot niya yung hawak ng krusan. Ibabato sana niya doon sa krus. Pinigilan siya ni wag. Mangilabot ka sa sinasabi mo. Kung ako na nahihirapan, wala kang naririnig, bakit ka nagagalit sa Diyos? Tingnan mong mabuti ang larawan ng ating Panginoon na nakabayubay sa krus. Bilangin mo ang kanyang sugat sa katawan. Kakaunti pa ang aking sugat at ang lahat ng ito ay iniaalay ko kasama sa kanyang paghihirap at sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Malis si Mike. Wala siyang ginawa kundi magdasal at magdasal at magdasal. Sa kanyang pag-iisa, may tumatawag. Tuk, 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 tuk. Ana! Ana! Meron naman isa, Aling Ana! Aling Ana, nandiyan dyan po ba kayo? At meron pang isa, Aling Ana, magandang hapon po. sino kaya yung mga yun? Sabi niya, sino yan? Alam nyo, yung bahay ni Ana, nasa taas siya nung, ito yung baba. Matarik yung aakyatin mo, tapos ando doon siya. At ano nga lang ang nakadekorasyon sa kanyang kwarto? Krus, larawan ng mga santo, at yung ese homo. Hindi ako makakababa. Maari bang umakyat na lamang kayo? Ako na mag-aakyat sa kanila, Ana. Sabi ni Michael, yung kanyang kapatid. At umakyat yung mga, sino kaya yung mga yon? Mga bata. Alam niyo po, parati ko po narinig sa nanay ko na kahit na marami kayong sukat, tsaka kahit na nahirapan kayo, dasal pa rin kayo ng dasal. Sabing gano'n ng munting bata. Oo nga po. Kaya nagpunta po kami dito kasi marami daw po kayong magagandang kwento ng buhay ng mga santo. Sabi naman nung mas matanda, Matagal na pong nagyayaya sa akin ng mga bata. Talagang gusto ko silang magpasalamat sa inyo. ngumiti si Ana at tuwang-tuwa siya. Halik kayong lahat. Tapos, Dito na po ako sa tarim. Ay! Ay, sorry po. kasi marami siyang sugat. Simula noon, maliban sa mga bata, pati matatanda dumarating sa kanya. At wala siyang ginawa kundi ipaliwanag ang tao sa krus. Sino ang tao sa krus? Si Jesus. At dahil doon, ang mga tao, sa halip mawala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa dahil kay Ana. Dahil sinasabi niya, parang ako nga, kita nyo, hirap na hirap, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kaya maraming sumusulat, pakidasal mo naman itong aking kapatid, itong aking pinsan, itong tatay ko. Maraming dumadating sa kanyang mga prayers at sinimulan niya gabi-gabi na magdasal. Wala siyang ginawa kundi magdasal
At yung iba, ginagawan niya ng needlework. Alam niyo yung needlework? Gagawa siya ng crochet at pag may dumating na tao, binibigay niya. Tuwang-tuwa hanggang sa napuno na ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Naghanap, ay, Ana. At minsan may dumaan na banda ng mga musikero, tumutugtog sa kanyang harapan ng magandang musika at dudungaw lang si Ana. Nagpapalakpakan yung mga tao. At pag kumaway sa tuwang-tuwa silang lahat. Akalain nyo yun. Siya na hindi makatayo, siya na hindi makalakad, siya na tadtad ng sugat, siya na paralitika, siya na hindi makagalaw, marami na siyang napapagalaw ng mga tao para sa pananampalataya. Isang gabi. Patapos niya magrosaryo at patayin yung kandila, natulog na si Ana. Walang ibang naririnig kundi ang mga huni ng kuliglig. Hanggang sa unti-unti na siyang nakatulog. Ana. Ana. Ha? Ana. Pagdilat ng kanyang mga mata, umiyak siya sa galak. Umiyak siya ng umiyak. At kinabukasan nakatingala pa din siya in full ecstasy. Alam mo yung ecstasy? Mababanaag mo sa kanyang mukha yung kaligayahan, yung luwalhati, yung pag-asa. Nakatingin lamang siya na ganyan. Sino ang kanya nakita? Nakita niya si Jesus. At nakita niya si Mama Mary. Ana. Lalong lumakas ang kanyang loob. Dumating ang kanyang spiritual director, si Father Rieger. Sabi niya, mayroon akong magandang balita, Ana. Kasi noon, para makapagsimba, binubuhat siya ng kanyang mga kapatid, lalo na ni Michael. Nakasakay siya sa silya para makapunta sa simbahan. Sabi ni Father Rieger, simula ngayon, hindi ka na pupunta ng simbahan. Ako na ang pupunta rito dahil binigyan na ng dispensation na magdala ng Eucharistia sa iyo. Tuwang-tuwa si Ana. Tuwang-tuwa siya, walang kahulilip na kaligayahan. At isang gabi habang siya'y nagdarasal, sabi niya, Diyos ko, maraming sala. Tumutulo yung dugo. Tumutulo yung dugo. Tumutulo yung dugo. At tingin siya kay Kristo. Ang tawag dito ay stigmata. Sabi niya, Diyos ko, huwag na po sanang makita ito ng mga tao. Ako na lamang po. Ako na lamang po. Kasi ibig sabihin nun ay katakot-takot na paghihirap. St. Francis of Assisi, si Pietro de Padre Pio, meron silang stigmata. Ako na lamang po. At dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Marami pa mga tao ang dumating sa kanya, maraming humingi ng tulong, marami ang naniwala sa kanya, nakarating sa iba pang bahagi ng Europa ang tungkol sa mahimalang pagdarasal ni St. Anne Shafir. Oktubre noon, she was 43 years old. Sabi niya, Jesus, handa na po ako. At pagkatapos noon, pinakuha niya kay Michael kung saan siya may malaking debosyon, ang Sacred Heart of Jesus. Na lagi niyang katabi sa kanyang kama ang imahen ng Sacred Heart of Jesus. Kinabukasan, dumating si Michael para dan siya ng pagkain. Ana, kapatid ko, alam mo ba, iniisip ko maging isang pare pagdating ng araw. Dahil sa pinakita mong kabutihang loob,
lalo ko nakilala ang aking sarili at ang ating Diyos. Ana? 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 Inay! Yumao si Ana at mababa ka sa kanyang muka ang kapayapaan at katahimikan. Mga bata, yan ang tutok lower babae. Palakpakan natin. Bago ako tuloy magpaalam, binabati ko lamang sila Sister Anuran, OSB, at ang lahat ng mga personnel dyan sa St. Scholastica's Malate. Maraming salamat po. Weng at Mang Barudi, thank you very much. Bago tayo tuloy magpaalam, iniwan po natin sa inyo ang mga mahalagang katagang ng ating founder. Pray. Pray as a family, because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Words Upon a Stage. Yay! Oh! Prayer for a favor through the intercession of servant of God, Father Patrick Peyton. God our Father, the greatness of your power is made visible in all creation, and the work of your grace is revealed in the lives of holy people. In your unique way, you inspired the life and work of servant of God, Father Patrick Peyton, of the Congregation of Holy Cross. By his promotion of the family rosary, he showed his unbounded love for Mary, mother of your Son, and our mother too. In your loving kindness and through the intercession of Father Peyton, we ask this special favor. Grant it to us according to your will, and for your greater honor and glory, through Christ our Lord. Amen. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in the love